we know that earthquakes are unpredictable, no? And nobody even expected it nga dyan mangyayari sa Thailand or sa Myanmar. Wala naman sila po dyan sa Pacific Ring of Fire. Tayo po, nandyan. Yun ho ba ay nakikita nyo bang palapit na ho ba? Meron na ba ho talagang senyales na dapat na po talaga tayo ay mag-isip-isip ng itong mga pagre-retrofit, paghahanda po na hinug na po talaga yung the big one? What happened there in Myanmar that we can Yung nangyari sa Myanmar, ay talagang may fault naman po talaga. So yung Pacific Ring of Fire, patungkol lang po yan sa mga pagkakaroon ng lindol, pagsabog ng bulkan sa paligid ng Pacific Ocean. So sa Pacific Ring of Fire, maliban sa bulkan, maraming faults, maraming tinatawag na ocean faults or trenches. Okay. Sa Myanmar, meron din silang malaking fault, Sagaing Fault po ang tawag. At even ang Thailand, meron din mga faults yan, pero mas kakaunti sa Pilipinas. Ang problem lang, kapag ang isang lugar ay matagal nang hindi nalilindol tulad ng Bangkok, minsan hindi nakikita ng mga tao na kailangan nilang paghandaan yung lindol kasi ang problema, kung hindi pa gumagalaw yung fault sa Thailand, ang fault dyan sa Myanmar, yung Sagaing Fault, ay talagang malaking fault po yan na kapag kumilos ay malalakas ang lindol. Delikado po ang mga matataas na gusali kapag malayo ang lindol at kapag malapit ang lindol ang mas delikado ang maiikling mga gusali. Gusto ko lang po kayong bigyan ng analogy. Okay po. Kung meron kayong taong kagalit at gusto niyong yugyugin yung tao, mas madaling yung mayugyog ang pandak na tao at magaan na tao. So kung sa building, mas madaling mapagalaw ang maikli at magaang building. Pero kung gusto niyong yugyugin yung nang mabilisan yung isang matangkad at malapad na tao, mahirap niyong gawin yan. Pero kung ang gagawin niyo ay duduyan-duyan niyo ang pagkilos, unti-unti mauuga na yung mataas na building o mabigat na tao. So, kaya po, even ang Bangkok ay naghahanda sila sa malalakas na lindol na galing sa ibang bansa. Kaya natin napansin nyo, yung mga nagkaroon ng sira at bumagsak nga na building ay mga high-rise lamang. So, ngayon pa lang kasi... Pero sa Myanmar ay mga short-rise o mid-rise buildings lang. Bukod po dito sa pagguho ng mga gusali, infrastruktura po natin, kanina nga nabanggit nyo na, pumunta sa hazardhunter.ph. Hazard, yeah. Para doon kung kayo ay nakatira, kung gaano kayo kalayo sa fault line, at kung kayo ay nakatira sa landslide-prone area, landslides, yung mga nakatira po sa mga baybayin, living along the coastlines, na yung threat naman po ng tsunami following an earthquake. Ito po ay mahalaga din na pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Ito po ba, hindi na West Valley Fault, maybe we talk about Manila Trench, or maybe the Cotabato Trench. Nagulat ako, mas malaki pala yung death toll dun sa Moro Gulf. Yung sa Cotabato Trench, 8,000 pa lang namatay doon. Oo, 1976. Noong 1976, nagulat ako doon. Higit na mas marami pala ang dami ng namatay doon, Secretary. Yes, so importante po na kapag maghahanda tayo sa anumang mga natural na mga panganib, even climate change, lahat po ng yan ay kailangan nating paghandaan at para mapaghanda ng tama, dapat may situational awareness tayo. Ano ba ang mga panganib na pwedeng tumama sa ating mga tinutuluyan, mga bahay o eskwelahan o opisina o kahit pupuntahan mong pasyalan o tourism o simbahan. Lahat po yan ay masasagot kung ginamit niyo po yung Hazard Hunter PH kasi in less than 1 minute, alam niyo na kaagad yung iba't ibang panganib na pwedeng tumama sa isang lugar. Pagkatapos po niyan, meron din po kaming mga ginagawa. Yung how safe is my house questionnaire nga, kung lumindol ba, ay masisira ba itong aking bahay? So with that, meron na kayong imagination ng panganib at epekto. Pati rin sa mga baha, kung gaano kataas, So yung tinatawag kong disaster imagination, malalaman mo na, posible ito mangyari, anong gagawin ko para hindi ako maapektuhan? At yan po ay ginagawa nga natin sa DOST upang mabigyan ng awareness kung ano ang panganib at risgo at siyempre, yung mga posibleng mga solutions na gagawin. Importante po kasi na pagdating sa mga large-scale disasters like earthquakes,
whole of society po ang approach. Yes. Pero ang gagawin ng gobyerno, may gagawin ng local government, private sector, at siyempre, tayo bilang mamamayan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.